Morning po. Morning. Kamusta po kayo? Umuulan po ba sa labas? Medyo po, no? Kunin ko na po. Okay lang ba? Yan. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Ang teksto po na ating pagbabatayan ay matatagpuan po natin sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 hanggang 12. Kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa ikalawang Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 hanggang 8. I-flash naman po natin sa screen kung wala po kayong mga dalang Bible. Pero katulad po ng lagi kong hinihikayat sa bawat isa ay magdala po tayo ng ating physical na Biblia. Ayan. Dahil katulad po say for example sa mga estudyante, syempre hindi kayo papasok sa school nang wala kayong dalang notebook, walang dalang ballpen, walang dalang libro. Gayun din po sa mga nagtatrabaho, hindi kayo papasok sa office nang walang dalang laptop, let's say for example, or kahit ano man. Ganon din po pag pupunta tayo sa church ay dapat may dala po tayong Biblia. Amen? Naku po, lagi ko pong naririnig yung amen na yun. Hindi naman po kayo nagdadala ng Bible eh. Hindi, pero po, sige po. Tayo po ay sama-samang tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po muli ay matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 hanggang 12. Yan. Sige po, ako po sa unang verse, kayo po sa pangalawa, at sa verse 12 po ay sabay-sabay po tayo. 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 hanggang 12. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo. Verse 2. Verse 3, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Verse 4. Verse 5, hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Verse 6. Verse 7, ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, verse 8, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Verse 10. Verse 11, dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at madiwala sa kasinungalingan. Sabay-sabay po tayo sa verse 12 ngayon na, sa gayon mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Sige po tayo, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, makakaupo na po tayo. Alright. So sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin ang Antikristo. Okay? And gusto ko po sanang hilingin sa bawat isa sa atin na mag-focus po tayo. Huwag niyo muna pong pansinin ang inyong mga katabi. I-focus po natin ang ating mga attention sa ating pong pag-uusapan ngayon dahil medyo marami po akong sasabihin sa inyo. Okay lang po ba yan? Hihingi na po ako ng paumanhin kung mag-overtime po ako ngayong umaga. Pero nais po natin itong i-discuss dahil ito po ay tunay na mangyayari. Ang Antikristo po ay tunay na lilitaw mula sa mundo at ano ang mangyayari kapag lumitaw siya. Yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay saglit na manalangin.
O Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang ito, sa napakagandang araw na muli, kami po ay magsasama-sama, Panginoon, magkasama-sama na mag-aaral na iyong mga salita, nagpupuri sa iyo at nagsasabi sa iyo, Panginoon, na kami ay nananabik sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Salamat sapagkat tunay na ikaw ay muling babalik, Panginoon, at kami ay isasama mo, Panginoon, sa paraiso, Panginoon, sa kalangitan na ipinangako mo po sa amin. Salamat sa umagang ito sapagkat tunay na inihanda mo po kami, ang aming mga puso, Panginoon, upang makarinig na iyong mga salita, makatanggap, Panginoon, ng mga blessings mo, Panginoon, that you have in store for us this morning. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo, maging sa mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi pa po nakakarating sa dakong ito. Pag-ingatan mo po sila, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa mga narito na, Panginoon, nawa ibaba mo po sa amin ang iyong anointing, ibaba mo po sa amin ang kakayahan, Panginoon, the capability to understand your word, Panginoon, at maranasan namin, Panginoon, ang pagbabago na nagmumula sa banal na Espiritu. Salamat, Lord! Sino po namin pinagkakatiwala ang lahat, binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, katulad po nung sinabi ko kanina, ang request ko po ay nawa ay i-focus niyo pong lahat ang inyong atensyon sa ano po yung pag-uusapan natin dahil marami po akong ikikwento sa inyo. Yan. Mahilig naman po tayo sa mga kwento. Ano po? Ay, hindi. Mahilig naman po tayo sa mga kwento, ano? Yan, syempre, pag may nakikipagkwentuhan sa'yo, makikinig ka. Lalo pa po, kung ang pagkikwentuhan po natin ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, nawa ay dapat mas mataas po ang level ng pakikinig natin. Amen? Amen. Okay. For this morning, we are to talk about the Antichrist. No? Ang 2 Thessalonians po, yung teksto po na ating pagbabatayan ay naisulat about 51 or 52 AD. Ng mga isang taon right after ni i-plant or itayo ni Apostol San Pablo ang church sa Thessalonica. No? Today, kung titignan po natin sa mapa, ang Thessalonica ay tinatawag pong Thessaloniki. No? Isang modern town in Greece. Nasa Greece po itong Thessalonians or Thessalonica sa oras po na ito. So si Paul po, ayon sa Book of Acts, itinayo niya po ang church sa Thessalonians for 3 weeks. 3 linggo. He has been in Thessalonians for 3 weeks, no? And he wrote 2 Thessalonians to clear up some understanding para mas luminaw, palinawagin yung mga bagay na baka naguguluhan yung mga taga Thessalonica, no? Kasi kung 3 weeks ka lang naman ngang tinuruan tungkol sa church, tungkol sa pananampalataya mo, it will be really hard for you to grasp everything. Correct? No? Na parang mahirap para sa atin na let's say, 3 weeks, ganyan. Tapos pag-aaralan mo yung process 1, process 2, process 3, process 4 ng discipleship group process natin. Mahirap po, no? 3 linggo lang po nag-stay si Apostol San Pablo. So most probably, marami silang katanungan. Kaya yung 1 Thessalonians at 2 Thessalonians ay ipinadala po ni Apostol San Pablo 1 taon pagkatapos niya pong i-plant yung church sa Thessalonica para linawin ang iba't ibang mga bagay tungkol sa katanungan ng mga taga-Thessalonica. No? And dito po, merong 2 main reasons yung mga Thessalonians, dalawang main questions pala. Main questions that Thessalonians are asking. Pwede po ano ko ng slide. Ayan. 2 main questions that Thessalonians were asking. Number 1, are we in the Great Tribulation? At number 2, did we miss the rapture? Kasi nung nandun pa po si Apostol San Pablo, ang tinuturo niya ganito, meron tayong second coming, babalik ulit si Jesus Christ, pero magkakaroon ng Great Tribulation, magkakaroon ng rapture, ganyan. So, dahil sa sobrang hirap na nararamdaman ng mga Kristiyano nung unang panahon, dahil pinag-uusig sila no? Iniisip nila, nasa Great Tribulation na ba kami, Apostol San Pablo? Or hindi ba kami nasama sa rapture? Yun yung iniisip nila kasi kumbaga merong chronological order or pagkakasunod-sunod yung mga pangyayari in the end times. Yung Great Tribulation, yung rapture, pag-uusapan po natin yan. Pero bago po yun, pag-usapan po natin, para mas malinaw lang po sa atin, ano ba yung Great Tribulation? No? Next slide po tayo. Great Tribulation, nasabi po dito, ang Great Tribulation o dakilang kapighatian ay tumutukoy sa isang panahon sa hinaharap. Hindi pa po nangyayari ngayon, sa hinaharap,
kung saan mangyayari ang matindi at hindi pa nararanasang paghihirap ng mga tao sa buong mundo. Kalakip nito ay ang hatol ng Diyos, yung galit at puot ng Diyos, ibababa niya sa atin sa araw o sa panahon ng Great Tribulation. Doon po makikita din, kung babasahin po natin yung Revelations chapter 6 hanggang chapter 16, makikita po natin doon yung 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls, at kung mababasa niyo po, nakakatakot. Kaya maraming mga Kristiyano, hindi po nila binabasa masyado ang Revelations kasi ang sabi nila, nakakatakot. Pero tayo, pag-uusapan natin yon dahil totoong mangyayari itong mga bagay na ito and we have to be prepared. Amen? Kailangan po natin na maging handa kung ano yung mangyayari. Kailangan alam natin kung ano yung mangyayari for us to be able to prepare. Now, ang Great Tribulation, basically, ibabagsak po ng Diyos ang lahat ng galit niya. Sa oras po na ito, tahimik po ang ating Diyos. We are in the era of grace. Nagpipigil po ang Panginoon. At pag-uusapan natin yan mamaya kung bakit hindi pa ibinabagsak ng Lord ang kanyang galit sa buong mundo. No? That's the Great Tribulation. Ang sabi dito, inilalarawan ng Bible ang Great Tribulation bilang panahon ng matinding kahirapan, taggutom, digmaan, pag-uusig. No? Sino po ang gustong umabot sa Great Tribulation? Ako po personally, ang prayer ko sa Lord, kunin mo na lang ako bago mag-Great Tribulation. Kasi ayoko maranasan. Pero pag-uusapan po natin, saan ba tayo ira-rapture? Ano naman po ang rapture? Next slide po tayo. Pag sinabing rapture, ito po ay tumutukoy sa kaganapan kung saan ang mga tunay na mananampalataya. Take note ha, ang mga tunay na mananampalataya kay Hesukristo ay biglang dadagitin o dadalhin sa langit upang salubungin si Kristo sa alapaap. No? Kumbaga, bigla na lang po tayong kukunin. Physically, iaangat po tayo at sasalubungin po natin si Jesus Christ sa alapaap. Yun po ang description ng Bible sa rapture. Madalas po itong iniuugnay sa isinulat din po ni Apostol San Pablo na 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 hanggang 17 kung gusto niyo pong basahin sa mga Bible niyo para makita niyo kung ano ibig sabihin ng rapture. Kung saan sinasabi na ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muna. Bubuhayin muna yung mga namatay na. At kasunod nito, ang mga nabubuhay na mananampalataya ay kukunin upang makasama ng Panginoon magpakailanman. So yung mga namatay na at mga buhay pa ay kukunin upang makasama ng Lord sa buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa atin. Para sa maraming Kristiyano, ito po ay tanda ng pagliligtas mula sa Great Tribulation. No? Pero meron ding iba't ibang mga theories, i-discuss po natin ito mamaya, yung theories ng pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Ano ba ibig sabihin nitong mga to? Ano mo pinagsasabi mo, Brother Gauden? No? Pero pag-usapan po natin, pa-next slide po ako. Bago po, ito, ano lang po ito, segue lang po. Baka lang po kasi iniisip natin na ang rapture at second coming ay magkaparehas. Magkaiba po yan. Naunawaan po natin, ang rapture po ay hindi po ang second coming. Though, babalik si Jesus Christ at makikita natin siya mula sa mundong ito, pero hindi pa po yun ang second coming of Jesus Christ. Naunawaan po natin, ang rapture po ay sasalubungin natin ang Panginoong Jesucristo sa alapaap. Ang second coming ay bababa siya at tatapak mismo sa lupa. Amen? Naunawaan po natin? No? Ang second coming po ay kung kailan tatapak si Lord Jesus Christ sa lupa. Naunawaan po natin. Kasi ang rapture, nasa alapaap lang siya. No? Segue lang po yun. Sige, next slide po tayo. Ito po yung tinabanggit ko. Uy, medyo pala, no? 3 theories of rapture. Pag sinabing theories, hindi pa po siya napapatunayan. Wala pong malinaw na sinabi kung kailan at saan, papaano, no? Kailan dadating ang rapture or kailan tayo dadagitin. No? Next slide po tayo. Yan, meron po ako dito, kung nakikita nyo po, pwede nyo pong i-zoom na lang siguro yung mga mata nyo. I-zoom yung mga mata. Kung makikita nyo po dito, meron doon sa unang part po, sa taas po niyan, ay meron pong rapture of the church. Nakikita nyo po? Rapture of the church. Tapos, meron dyan pre-tribulation, mid-tribulation, at post-tribulation. Basically, ang ibig sabihin lang po nan, kapag sinabing pre-tribulation, tayo ira-rapture, hindi na natin mararanasan yung tribulation. No? Pag sinabi namang mid-tribulation, habang nangyayari yung tribulation, dadagitin tayo ng Lord. Naunawaan po natin? Pag sinabi namang post-tribulation, ibig sabihin, pagkatapos ng lahat ng paghihirap, saka lang tayo kukunin ng Diyos. Ano po ang gusto niyong mangyari?
Ano na lang tayo sa pre-tribulation, no? Lord, dito na lang kami sa pre-tribulation. Pag-usapan po natin yan mamaya. Ako po, meron po akong stand, theological stand about it. And align din naman po ito sa Bible. I will share that to you later. No, ito po yung ibig sabihin ng rapture. Naintindihan po natin yung Great Tribulation at rapture. Malinaw po sa atin. Excited na po ba kayo? Aba, amen daw. Excited na po ba kayo saan? Sa tribulation o sa rapture? Sa rapture tayo excited. Amen. No? Ngayon, ito po yung dilemma. So, ang sinasabi ng mga Thessalonians, nasa tribulation na ba kami? Nasa great tribulation na ba kami? Naiwan ba kami sa rapture? Bakit hirap na hirap kami ngayon? No? Ang main question nila, nasa tribulation na ba kami? Hindi ba kami nasama sa rapture? Kasi as they begin to become a Christian, na-experience nila ang malawakang persecution. At hindi po ito, yung first century persecution, hindi po ito yung persecution na tipong parang inaasar ka lang kasi may dala kang Bible, or inaasar ka lang kasi nagpe-pray ka bago ka kumain, inaasar ka dahil bigla ka na lang yumuyuko tapos nananalangin ka, inaasar ka dahil KJ ka, hindi ka sumasama sa mga club, sa inuman dahil alam nilang Kristiyano ka. Hindi po yun yung persecution na nararamdaman ng first century people or first century Christians. Basically, what they experience is really pupugutan ng ulo, babalatan ng buhay, na para bang ilalaga ka ng buhay, na para bang nilalaga ka para maging sinigang ka mamaya. Ganun po yung ginagawa noong unang panahon, pinapako sa krus. Sino po dito ang nakaranas na ipako sa krus? Sino po dito ang nakaranas ng pugutan ng ulo? Lahat po tayo may ulo pa, no? Wala pa po sa kalingkingan ng mga persecution na naramdaman ng mga first century Christians ang persecution na nararamdaman natin ngayon. Though, hindi ko naman po sinasabi na walang persecution na nangyayari ngayon. There are still persecutions sa iba't ibang parte ng mundo po. Marami pa pong mga Kristiyano ang kinukulong. Maraming Kristiyano ang pinapatay. Maraming Kristiyano ang tinatanggalan ng karapatan, no? Sa iba't ibang pamamaraan. No? Nung nakaraan lang po, kung mapapanood po natin sa TV or makikita po natin sa social media, merong isang Kristiyano na pinatay. Kung nakikilala niyo po si Charlie Kirk, isa po siyang well-known conservative leader, speaker, and author po siya. No, kung mapapanood niyo po siya, pinaglalaban niya ang kanyang pananampalataya. He goes out to different campuses. Pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar. Nakikipag-debate siya sa mga tao to defend his faith. No? The usual thing na nakikita kong topic niya sa debate niya ay marriage. Kasi sa US po, sobrang liberated eh. Hindi na nila gustong magpakasal. No? At dinedefend niya ang idea ng marriage. Dinedefend niya din na hindi dapat nangyayari ang abortion. Dinedefend niya din na hindi about LGBTQ plus community. At lagi ko naririnig na tanong sa kanya, what is a woman? What is a woman? Tapos sasagutin siya, ano, woman is ganito, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kasi usually, transgender women yung mga, or LGBTQ plus community nakikipag-debate sa kanya. And dito lang, while he was speaking at a public event, the American Comeback Tour, no, sa Utah Valley University at Orem, sa Utah po, no, bigla po siyang binarel. Binarel po siya sa leeg ng isang 22-year-old na lalaki. Pinatay po siya habang siya ay nagsasalita. No? Now, katulad po ng sinasabi ko, sa oras po na ito, ay nangyayari pa rin ang mga persecutions. Katulad ng pangyayari ng persecution ng mga first century Christians. No? At as a result ng persecution sa mga Thessalonians noong unang panahon, they think that they are going through tribulations. Tingin nila, nasa great tribulation na sila. Kasi alam na nila yun eh. May idea sila about great tribulation. Kasi hindi nila sasabihin yun kay Apostol San Pablo kung wala silang idea. Meaning, nabanggit na yon ni Apostol San Pablo sa kanila bago pa siya umalis. In the span of 3 weeks, parang nagkaroon ng crash course si Apostol San Pablo at isa sa mga itinuro niya ay ang Great Tribulation at ang Rapture. Ngayon, so si Paul sabi niya, sige, let me rephrase or let me refresh your mind. Hindi pa yan tribulation. Hindi pa yan nangyayari. Hindi pa rapture wala pang nangyayaring rapture. Kasi may signs pa bago mangyari yon. So, kung hindi nyo pa na-experience yung mga signs, hindi pa yon mangyayari. Hindi pa yon nangyayari at hindi pa yon nangyari. Naunawaan po natin?
Gustong sabihin ni Apostol San Pablo sa mga Thessalonians dahil nga takot sila or naku-confuse sila kung tribulation na ba ito, na naiwan ba sila sa rapture. Sabi niya, hindi pa. Kasi hindi pa lumalabas yung mga signs. Hindi nyo pa na-experience yung mga signs. At diniscuss niya kung ano yung mga signs na yon bilang tanda ng rapture or ng Great Tribulation or papalapit na yon. So yung idea ng rapture, if you'll have time, pwede nyo pong basahin yung 1 Thessalonians, buong 1 Thessalonians, pag-aralan nyo po yon. No? At doon nyo makikita kung paano pong diniscuss ni Apostol San Pablo ang rapture. Now, in verse 3, ang sabi dito, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng sumail sa itinakda sa kapahamakan. Dalawang bagay daw po, dalawang signs ang kailangan nating makita para malaman nating papunta na tayo sa Great Tribulation or sa rapture. Pag-usapan po natin. Una, paghihimagsik laban sa Diyos at pangalawa, paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Sabi po dito, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik. Una, laban sa Diyos at pangalawa, paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Next slide po tayo. Sa English pa ang sabi dito, the rebellion or falling away or apostasy that occurs. No? Yun po yung una. In English lang po. Yung pangalawa, the man of lawlessness is revealed. The man doomed to destruction. No? Pag-usapan po natin, ano ba itong dalawang ito? Una, yung huling paghihimagsik laban sa Diyos. Next slide po tayo. Yan, next slide po tayo. The rebellion. Yan. Okay. Ano ba ibig sabihin ng huling paghihimagsik or rebellion, apostasy, falling away? Ibig sabihin, there will be abandonment. Pag sinabing abandonment, pag-iwan. No? Or renouncing, ibig sabihin pagtanggi sa pananampalataya. There will be great rebellion. No? Sabi ni Apostol San Pablo, hindi pa mangyayari ang rapture at great tribulation hanggat hindi pa ito nangyayari. There will be abandonment and renouncing of faith. May pag-iwan at pagtanggi sa pananampalataya. No? Does it mean, next slide po, does it mean tayo bang mga Christians? Or sino ba ang maghihimagsik laban sa Diyos? Sino ba ang magre-rebel against the Lord? Ang Christians ba? Non-Christians ba? O parehas? No? Ang sagot po dito ay most probably parehas. It is both because the Bible talks about both. No? Now, non-Christians, expected na po yan. Of course, magre-rebel sila against God. Pero bakit kasama ang mga Kristiyano? Sino po ang Kristiyano dito? Taas ang kamay. Bakit daw kasama tayo? Bakit kasama ang mga Kristiyano? No? Kasi ganito, the point here is, it's impossible for a person, next slide po, it's impossible for a person to take away something that he doesn't truly possess in the first place. Ulitin ko po, it is impossible for us human beings to take away something that he doesn't truly possess in the first place. Let's say, for example, sasabihin mo, iniwan ko na ang paglalasing in my whole life. In your whole life, hindi ka naman naglasing. Paano mo masasabing iniwan mo ang paglalasing? Hindi ka naman naglasing. No? Let's say, for example, hindi na ako nagda-drugs. Hindi ka naman talaga nagda-drugs. Say, for example, sabihin natin, hindi na ako pumapatay ng tao. In your whole life, hindi ka naman nakapatay ng tao. Gets ba? Hindi pwedeng tanggalin ang isang bagay kung wala ka pa nun. Naunawaan po natin? Ibig sabihin, how could someone without faith in the first place renounce his or her faith? Ibig sabihin, makakapag-renounce ka lang, maaabandona mo lang yung pananampalataya mo kung meron kang pananampalataya. At sino po ang may pananampalataya? Kristiyano. Tayong mga Kristiyano ang may pananampalataya. So tayo, yung may kakayahan na abandonahin yung pananampalataya na yon. Tayo yung may kakayahan na iwanan yung pananampalataya na yon. Ibig sabihin, kasama po tayo sa magre-rebel against God. Hindi po ibig sabihin na tayo ang kasama, no? Ibig sabihin, in general, Christians could be, probably, maging kasama. May yung mga nagpo-proclaim na Kristiyano sila, in the future, most probably, iiwan nila ang pananampalataya, i-renounce nila ang pananampalataya. Ibig sabihin, malalaman natin na we are entering into the last days. We will be experiencing great tribulation at rapture if a lot of Christians will renounce their faith and abandon their faith.
Naunawaan po natin? Matthew chapter 24 verse 10. Sabi po dito, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, in the end times, ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mapanlinlang na espiritu at sa mga katuroan ng demonyo. 2 Timothy chapter 4 verses 3 hanggang 4. Ang sabi dito, sapagkat darating ang pagkakataon, ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap lang sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kung hindi ang ibig lamang nilang marinig. Madalas po itong mangyari sa atin bilang modern Christians, no? Naghahanap tayo ng nagtuturo sa atin na yung ituturo lang nila ay yung mga gusto lang nating marinig. Ayaw natin sa mga preachers na tinuturo yung mga ayaw nating marinig. No, at ang sabi sa verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. That's the point po, no? Sa huling araw, magkakaroon ng rebellion, falling away, apostasy, pag-iwan, abandonment, renouncing o pagtanggi sa pananampalataya. At nawa, wala pong matagpuan sa Cornerstone Christian Community in the future na aabandonahin niyo po ang inyong pananampalataya dahil lang sa tayo ay naghihirap. Amen? Pangalawang bagay na sinabi po na Apostol San Pablo na hindi pa nangyayari ang rapture na yan at Great Tribulation na yan kasi hindi pa ito nangyayari. Sabi diyan, and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Pag-usapan po natin ang Antichrist. Siya po ang binabanggit dito. Antikristo, sino ba to? Marami po siyang mga titles eh. Maraming binigay na title sa Antichrist. Number 1, Antichrist. Binanggit po sa Bible na Antichrist siya. Sinabi din na siya ay man of lawlessness. Sinabi din po na siya ay man doomed to destruction. Sinabi din po na foolish and worthless shepherd. Sinabi din po na the beast. Kinilala siya as the beast, no? Or a ruler or prince. Binanggit din po siya sa Bible as prince sa Daniel chapter 9. And binanggit po siya as abomination that causes desolation. Pag-usapan po natin ito, no? Antichrist. Ano ba siya? Ano ba yung tactics niya? Ano ba yung ginagawa niya? Paano niya gagawin ang mga bagay na sinasabi sa Bible? No? Pag-usapan po natin. Next slide. The Antichrist tactic. Meron po akong apat na ibabahagi sa inyo about sa tactics ng Antichrist. Kung paano niya ba gagawin itong mga bagay na ito in the end times. Para informed po kayo, para handa po kayo, handa po tayong lahat na may Antichrist na ba? Nandiyan, siya na ba yan? Ito na ba yung Antichrist? Kaya po natin yung pag-uusapan. Naunawaan po natin? We have to be ready. Now, first tactic po dito, sabi, he will be a charismatic political world leader who will be given dictatorial power by a 10-nation confederation to rule the world for 3.5 years. Sa Tagalog po, siya ay magiging isang karismatiko at pampulitikang pinuno. Political leader po siya ng mundo na bibigyan ng diktatorial na kapangyarihan ng isang samahan ng 10 bansa upang pamunuan ang buong mundo sa loob ng 3.5 taon. Unawaan po natin? 3.5 years, political leader, 10 nations, bibigyan siya ng kapangyarihan. So saan po natin nakuha to? Sige, discuss po natin. Next slide po. Okay, Daniel chapter 7, kung mababasa po natin yung Daniel chapter 7 verse 8, ang sabi po dito, pinagbasdan kong mabuti ang mga sungay na nakita ko. Ito po, bago po natin basahin, i-discuss ko lang po yung background ng Daniel. So si Daniel po ay nagkaroon ng dream, ng vision. No? At ito pong vision na ito ay meron po siyang nakitang 4 na beasts, 4 na halimaw. At na-wonder siya sa ika-4 na halimaw kasi ito yung pinakakakaiba. Among these 4 beasts, ito yung pinaka-nag-stand out para sa kanya. So nag-pray siya, Lord, hindi ko naiintindihan itong mga bagay na ito, pwede bang ipa-intindihan mo sa akin? So, yung answer na nakuha niya is really about the Antichrist. Itong pang-4 po na beast talks about the Antichrist. Now, verse 8, ito po yung pag-uusapan natin. Sabi dito sa verse 8, pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. So, meron pong 10 sungay, tapos pinagmasdan niya ng mabuti yung 10 sungay na yun, tapos nakita niya may tumutubo pang isa.
No? At yung 3 sungay ay nabunot. Kung makikita nyo po dyan sa picture, may 3 sungay na nabunot para magkaroon ng puwang yung isang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mata tulad ng sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Yun po yung nakita ni Daniel sa kanyang pangitain. No? So, nagugulahan siya. Anong ibig sabihin nun? Kaya nagtanong siya. Now, kung babasahin natin hanggang verse 24, next slide po tayo, verse 24 hanggang verse 25, ito na po yung interpretation. No? Nilinaw naman po sa atin, hindi po tayo iniwan ng Biblia ng hanging. No? Binigyan tayo ng interpretasyon. So, ano ibig sabihin ng 10 sungay, may isang umusbong, tas natanggal yung 3? Ano ibig sabihin nun? No? Verse 24, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. No? Sa gitna nila ililitaw ang isa na kakaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. So sa 10 hari, may 3 haring pababagsakin para umusbong itong isang hari na ito. Naunawaan po natin, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang lahat ng hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at ang mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. The Bible is telling us for 3 years and a half, ito po ay mangyayari. No? Ganito po yung picture. Lilinawin lang po natin. May 10 nations, powerful nation confederation. Ibig sabihin, united po sila. Meron silang kasunduan. United sila yung 10 na yon. At out of those 10, no, bibigyan nila, aangat or biglang lilitaw ang isang antikristo. And they will be given, or he will be given, no, the powers to be the dictator of the world. Next slide po tayo. The Antichrist will be given dictatorial powers over the world. Ibig sabihin, magiging diktador po siya ng buong mundo. Magkakaroon po ng one world government and one world leader over the entire world. Wala na pong bisa ang presidente ng Pilipinas. Dahil magkakaroon ng isang leader para sa buong mundo. Naunawaan po natin? Ganun pa ang mangyayari in the end times. Excited na po ba tayo? Sinasabi ko po sa inyo eh. Nakakatakot po, di ba? Nakakatakot in a way. Pero ito po yung maganda dito. Papagandahin muna nila yan in the first place. Papagandahin muna. Next slide po tayo. Yan. Sabi dito, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. No? Ang sabi sa Daniel chapter 9 verse 27, yung hari daw na yon, nalilitaw, the Antichrist, no, ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. So, ibig sabihin ng isang linggo, ang interpretation po nito, ilang araw ang meron sa isang linggo? 7. No? At ang interpretation about this is magkakaroon po ng 7 years na tribulation. At pag hinati po natin yung 7 years sa dalawa, ilan po yon? 3.5. Yun po yung binabanggit natin kanina. Na 3.5. Nakakasunod pa po ba tayo? Medyo mabigat po ba? Hindi, kaya po natin to. Amen? Yan, sige. Hang with me. Now, sabi dito, pagkaraan ng kalahating linggo, no? So 7 years. So 7 years, ang sabi niya, sige, pipirma tayo ng peace treaty, magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. So ito pong leader na ito, mag-i-impose siya ng kapayapaan sa buong mundo at pipirma siya ng isang treaty na for 7 years ay magkakaroon ng kapayapaan. At pagkatapos daw ng 3.5 years, pagkatapos ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan at mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. No? Next slide po tayo. Pwede pa kita ako nung map. Naglagay ako dyan eh. Wala ba? Ayan. Okay. Kung makikita po natin dito, yan, meron po tayo 7 years tribulation. Nakikita niyo po ba? Kaya po, no? 7 years tribulation. At kung dito sa baba, yung unang-unang part, kaya pa po dito. Yan. Nandito po tayo ngayon sa present church age. Nakikita niyo pa, nandito po tayo ngayon. So ngayon, dadating daw ang panahon na magkakaroon ng peace treaty with Israel.
Ibig sabihin, magkakaroon ng kasunduan na magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. At ang gagawa po nun ay Antichrist. No? Yun po yung pipirma siya ng isang kasunduan na for 7 years long. Ito pong 7 years na yan, magkakaroon ng kapayapaan. However, pagdating sa gitna, no, after 3.5 years, magkakaroon daw po ng abomination of desolation. Ano ibig sabihin nun? Binasa po natin yun kanina. Ang ibig sabihin, no, pagkaraan daw ng kalahating linggo or pagkatapos ng 3.5 years, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Naunawaan po natin? Nagigets po ba natin? Amen? Right. Okay, yun po yung unang tactic ng ng Antichrist, no? He will be a charismatic political leader who will be given dictatorial powers by 10 nations. Hindi po natin alam kung ano yung 10 nations na yun. Mga bansa po ito, most probably. No? Mga makapangyarihang mga bansa in the world right now. At bibigyan siya ng dictatorial power bilang isang political leader. At siya ang magdedesisyon sa kung anong mangyayari sa buong mundo. Kaya po may mga usapan na magiging isa na lang ang currency ng lahat ng mga bansa. Kung dollars lang lahat. Kung peso lang lahat. Ganun pa ang mangyayari. As per the Bible, no? Pangalawang bagay, second tactic, no, of Antichrist. After 3.5 years, ito po yung sinasabi natin, he will oppose God. He will proclaim himself to be God and demand to be worshipped in the temple instead of God. At kapag hindi ka sumunod, papatayin ka. Uulitin ko po, pagkatapos ng 3.5 taon, lalabanan niya ang Diyos, ipapahayag niya na siya mismo ay Diyos, at hihilingin niya na siya ay sambahin sa templo ng tunay na Diyos, at papatayin niya kung sino mang tatanggi at hindi sasamba sa Kanya. Ganun po ang mangyayari. Kung makakarinig po tayo ng iba't ibang mga kwento, meron pong mga sa iba pang parts ng Bible, hindi na po natin didiscuss thoroughly ngayon, pero yung tatak na 666, yung mark of the beast, kapag hindi ka nagpatatak nun, papatayin ka. Kapag tumanggi kang i-worship siya, papatayin ka. Kapag tumanggi kang sumunod sa kanya, papatayin ka. Ganun po ang mangyayari, no? Maayos siya sa umpisa. Siyempre, magpapakitang tao para magkaroon ng peace treaty with Israel and with the whole world. And after 3.5 years, ilalabas niya na ang tunay niyang anyo. At doon, sabi niya, pupunta siya sa templo, uupo siya doon, at magde-demand niya, sambahin niyo ako ang Diyos. Naunawaan po natin? Ganun po ang pinakamangyayari, no? So, ano ba ang Antichrist? So, he will come as charismatic, probably very popular, very powerful na mga tao, na isang tao, no? Isang world leader. By that time, probably sobrang ingay ng mundo. Puro gera sa mundo, sa Israel, and probably, ang hope na lang ay magkaroon ng peace. Kaya nung dumating siya at pumirma siya ng kapayapaan, maganda sa paningin ng mga tao. Wow, galing, no? He will initiate a peace agreement, able to manage, to have peace on earth. Ibig sabihin, sa kaguluhan ng mga mundo ngayon, magkakaroon ng kapayapaan dahil sa kanya. No? For 3.5 years, we'll have peace. And after that, he will come up to the temple and demands to be worshipped. Which, by the way, would tell us that during that time, sa panahon na yon, most probably, ibig sabihin, there will be a temple again. There will be a temple to be built again. No, temple of God. Ibig sabihin, templo ng Diyos. Yung mismong physical na templo ng Diyos sa Jerusalem o sa Israel. No? Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Kasi po, sa oras po na ito, wala pong templo sa Jerusalem. Wala pong templo sa Israel. Kasi meron pong 2 templo in the history of the Bible na naitayo. Number 1, first temple, next slide po tayo. First temple is the temple of Solomon, Solomon's temple. Yan po. Ganyan po ang itsura ng templo ng Diyos. No? Hindi na po natin pag-uusapan kung ano po ang ibig sabihin ng mga lugar dyan at kung saan pinapatay ang mga hayop at saan sila sumasamba or whatever. No? Ito pong Solomon's Temple was built by King Solomon at dinestroy sila. Sinira ito ng mga Babylonians noong 586 BC. No? Yung second temple naman po ay kinonstruct ng mga Jewish people pagkatapos nilang makarating or makabalik mula sa exile, and na-complete ito ng 515 BC at sinira naman ito ng mga Romans ng mga 70 AD. Nung 70, wala pang 1970. So yung 70 mismo.
After Jesus, no? Ngayon, kung titignan natin yung same site na itinayo, wala pong templo ngayon. Alam niyo po kung anong nakalagay doon ngayon? Ready na po ba kayong malaman kung anong nakalagay doon ngayon? Next slide po. Ang Dome of Rock and yung Al-Aqsa Mosque. Muslim po ang nandyan ngayon. Sila po ang nagmamay-ari ng lugar. At ang sabi, in the future, magkakaroon ulit ng templo. Hindi po natin alam kung dyan itatayo or sa ibang lugar, pero magkakaroon ng templo. Naunawaan po natin? So most probably, yung peace treaty na yon, magkakaroon ng kapayapaan between Muslims and Christians. Kung magkakagayon, baka dito itayo ulit ang temple. Hindi natin alam. No? Naunawaan po natin? Nakakalungkot po no, na yung templo ng Diyos, yung lugar ng templo ng Diyos, ay ganito po ang nangyari. Nasa kamay po sila ng mga Muslim. No? Balik po tayo. Sa idea po, now, during this time, na i-rebuild yung third temple, no? Yung ikatlong temple, no? They will reinstate the sacrificing. Kumbaga, ibabalik nila yung act of sacrificing. Papayagan ito ng world leader and people will think it is incredible. People will think it is wonderful. Titignan ng mga tao na parang, wow, ang galing na ibalik yon ng Israel. So, ibig sabihin may kapayapaan talaga. No? And the Jews will start sacrificing again. Kasi ang sabi po doon sa Daniel chapter 9 verse 27, pagkaraan ng kalahating linggo, patitigilin niya ang paghahandog. Ibig sabihin, in the temple, naghahandog sila. Kasi papatigilin eh. May papatigilin na paghahandog. No? So, ganun yung pinakasitwasyon. I-rebuild yung temple, magkakaroon ng paghahandog, papayagan ng Antichrist, magiging masaya ang mga tao, makikita nilang wonderful yon or maganda yon, and the Jews will start doing the sacrificing again. But one day, in 3.5 years, within the 7 years, the Antichrist will come up to the temple, go to the Holy of Holies, and demands to be worshipped. Pupunta siya doon at sasabihin niya, tanggalin nyo lahat ng mga Diyos-Diyosan nyo, ako ang Diyos nyo, ako ang sambahin nyo. That is what we call abomination that causes desolation. Yung term po na yun in the Bible, yun po ibig sabihin nun. Abomination that causes desolation. Ibig sabihin, itataas niya yung sarili niya sa templo. Kakalabanin niya ang lahat ng kinikilalang Diyos ng lahat ng mga relihiyon. Kahit INC ka pa, kahit Catholic ka pa, kahit Jehovah's Witness ka pa, kahit Mormons ka pa, lahat ng Diyos na kinikilala nyo, tanggalin yung lahat ng yan at ako ang sambahin nyo. Yun po ang mangyayari. Naunawaan po natin, uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Babasahin ko po sa inyo, 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Next slide po tayo. Next slide pa po. Wala na pala. Sige. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Pakinggan nyo na lang po. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ay Diyos. He will proclaim himself to be God and demands to be worshipped. Kapag di ka sumunod, deads ka. In fact, si Jesus mismo, nagbigay siya ng babala tungkol dito. Matthew chapter 24 verse 15, ang sabi dito, kapag nakita niyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklang-suklam na kalapastanganan na tinutukoy ni Propeta Daniel, pumunta kayo sa mga kabundukan. Fly to the mountains. Kaya kung nag-iisip po kayo, nabibili po kayo ng mga lupa, bumili po kayo sa bundok. Yun po ang sabi, si Jesus po mismo, fly to the mountains, go to the mountains. Yun ang sabi niya. No? Kapag nakita nyo na yung araw na sa dakong banal, itinaas na yung kasuklam-suklam na kalapastanganan na tinutukoy ni Propeta Daniel, go to the mountains, live there. Yun ang sabi po ng Panginoong Jesucristo. Pangatlong tactic ng Antichrist, ang sabi dito, he will gather the nations together against Israel for the battle of Armageddon. Ibig sabihin, next slide po tayo. Yan. Ang Battle of Armageddon po, it refers to the final war between human governments and God. So itong Battle of Armageddon ay mangyayari po after second coming ni Jesus Christ. No? Ito po ay mangyayari after bumalik ni Jesus Christ kasi kasama po natin siyang makikipaglaban. Excited na po ba kayo? Ano kayang itsura no? Galing, no? Makikipaglaban tayo sa lahat ng mga political leaders, makikipaglaban tayo sa lahat ng mga non-Christians and Antichrist, tas kasama natin si Jesus Christ doon sa laban na yon.
Imagine that. Galing, no? Sino po excited? Ako po, excited po ako. Sa Battle of Armageddon, ha? Excited po ako sa Battle of Armageddon. Pang-apat na bagay tungkol sa Antichrist, he will be overthrown by Jesus at the Lord's second coming and cast into the lake of fire. No? Tatapon siya sa dagat-dagatang apoy. The Antichrist. Kapag bumalik si Jesus Christ, kakalabanin siya sa Battle of Armageddon at pagkatapos nun, sa impyerno ka na. Lake of fire ka na. No? Next slide po. Yan. Kung makikita po natin dito, nandito po yung ito po yung, yan. Teka lang po, sorry ha. Nandito po tayo, peace treaty with Israel, tapos magkakaroon ng 7 years tribulation. Sa tribulation, great tribulation, nandun po yung 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Tapos yun po yung mga tunay na paghihirap. After that, after ng lahat ng paghihirap na yan, after 7 years po, ay dadating na po si Jesus Christ. Magkakaroon ng Battle of Armageddon, at pagkatapos doon ay itatapon na po si Antichrist sa Lake of Fire. Naunawaan po natin. Ganun po ang chronological order. Ayos? Nakakasunod pa po kayo? Pasensya na po ah. Now, pag-usapan po natin, sino siya? Sino kaya siya, no? And sorry to disappoint you, hindi pa po natin siya kilala sa ngayon. None of us know yet for now. But we will know because there will be signs that was revealed to us. Malalaman natin na dadating siya o nandyan na siya kasi may mga signs nga na sinasabi sa atin bago siya dumating, no? What we know is that, just to say, he is a real person. Isa siyang tao. Hindi po siya force or hindi siya demonic being lang na lumitaw sa mundo tapos maghihasik ng lagim, parang Encantadia, ganon. Hindi po siya ganon. Siya ay isang totoong tao. He is a real human being. And remember, he was called by the Bible as the man doomed to destruction. In some translation, the son of perdition. Kung babasahin po natin ang Biblia, if you are aware of, if you are knowledgeable about doon sa mga pagkatawag nito sa mga demonic people or demonic na mga terms sa Bible, Jesus used the same title, yung the son of perdition. Jesus used the same title to Judas Iscariot. Same title, binigay niya kay Judas. No? And in the Bible, there are only 2 people mentioned in the Bible specifically that they are possessed by Satan. It is just Judas and the Antichrist. Naunawaan po natin? During the Last Supper, John chapter 13 verse 27, sabi doon, as soon as Judas took the bread, Satan entered him. Pinasukan siya ni Satanas. He was possessed by Satan. And the point here, as how Satan did it to Judas, ganun din po ang gagawin niya kay Antichrist. No? He will be possessed by Satan. Assignment po para sa atin. Read your Bible in Revelation chapter 13 verses 1 hanggang 10. Kung meron po kayong time in your day, basahin niyo po ang Revelations 13 verses 1 hanggang 10. Doon po malalaman natin, makikita natin, si Antichrist gets his power from the dragon at si dragon siya po si Satan. Naunawaan po natin? And pinatunayan din po yun ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Paglitaw ng suwail, sabi doon sa teksto na ating pinagbatayan, no? Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Paglitaw daw po ng Antichrist, taglay niya or nasa sa kanya ang kapangyarihan ni Satan. Ang tanong natin, nandito na ba siya ngayon? Di natin alam. Baka nandyan na siya. Someone who's very likable. Someone who's very charismatic. Just a normal person probably. But eventually, ipoposes siya ni Satanas. Hindi natin alam. Probably hindi niya din alam na siya ang Antichrist. No? Or probably alam niya. Hindi po minention sa Bible about it. No? Hindi ko po sure. Hindi natin sure. Hindi rin po sinabi ng Bible. Ang sure natin, dadating siya. Dadating at dadating siya. Naunawaan po natin? Excited na po ba kayong dumating siya?
Balik po tayo sa teksto. 2 Thessalonians chapter 2 verses 5 hanggang 7 ang sabi dito, "Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things, and now you know what is holding him back so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way." May dalawa po tayong factor dito, what and who. Meron daw pong pumipigil para umusbong siya. Ano daw yung pumipigil na yon, no? May what at may who. Pag-usapan po natin, no? Bago po daw dumating or umusbong ang Antichrist, may pumipigil at hindi siya makausbong dahil nandito pa itong what at nandito pa itong who na to. Pag-usapan po natin ito. Ano ba yung what na yan? There is something that's still happening on earth that until this thing is removed, merong nangyayari pa sa mundo natin ngayon na kapag tinanggal yung mga bagay na yon or yung tao na yon or anything na nandoon pa currently sa earth natin or sa world natin, Antichrist will be revealed. And what is that what? Pag-usapan po natin, what is the church? Sabi dito, "And now you will know what is holding him back." And imagine, the reason why hindi pa lumalabas ang Antichrist at hindi pa ibinabagsak ng Diyos ang puot at galit niya kasi nandito pa tayo. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po ito, naiyak po ako talaga. Kasi imagine yung love ng Lord sa atin. Hindi niya ibabagsak yung galit niya, yung puot niya. Hindi niya pa ibabagsak ang Great Tribulation kasi nandito pa tayo. No? Can you remember the story of Sodom and Gomorrah? Kasi sobrang wicked nung ano na yun nung lugar na yun no? Sobrang sama ng mga tao, no? At sa kwento po ng Sodom and Gomorrah, kausap po ni Lord si Abraham na hindi niya wawakasan ng Sodom at Gomorrah, hindi niya gugunawin ang Sodom at Gomorrah kung may matatagpuan siyang 50 na matuwid na naroon. Pero dahil parang may habag at awa itong si Abraham, sabi niya, pwede po bang 40? Pwede po bang 30? 20? Hanggang sa maging 10. Nakikipag-bargain siya sa Lord. At ang point doon, hindi gugunawin ng Lord ang Sodom at Gomorrah pag may natagpuan siyang righteous people doon sa lugar na yon. Pero ang kwento nga po ay walang natagpuan kahit 10. So inano siya. Dinestroy siya. Pero the fact na may effect po na hindi ibabagsak ng Diyos ang galit at poos niya for the sake na mayroon pang righteous people sa lugar na yon, it talks about something about us. Gets ba? Naunawaan po natin? Parang sinasabi ng Lord, hanggat nandyan kayo, hindi ko muna ibabagsak ang galit ko. Hanggat nandyan ka, Sister Angie, hanggat nandyan ka, Sister Rose, hanggat nandyan ka, Erica, hanggat nandyan ka, Ivy, hindi ko ibabagsak ang galit ko kasi nandyan ka pa. Ganun po yung pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Na mga hinirang niya at pinili niya. Ang loving po ng Lord natin, no? And minsan na-disregard natin siya. For lots of time, yung love niya ay hindi po natin pinapansin. Pero ganun po kabuti ang Diyos sa ating lahat. So anong mangyayari kapag tinanggal na yung church? No? When the rapture comes, ito po yung sinasabi ko, this is my stand. This is my theological stand. And it is based in the Bible also. Na most probably, hindi babagsak ng Lord ang galit niya hanggat nandito pa tayo. Ira-rapture niya muna ang church before everything else. I believe in the pre-tribulation theory. No? When the rapture comes and the what? Ibig sabihin, the church is removed from the earth. When the bride of Christ is taken away, the restraining factor will have been removed. Ibig sabihin, may probability ng umusbong itong Antichrist. However, meron pang isa. What pa lang tayo? Ano yung who? Sino itong who na ito? No? And the who is the Holy Spirit. The Holy Spirit, no? Ang sabi doon, but the one who now holds it back will continue to do so until he is taken out of the way. He has a personality. He was called he. The masculinity, ibig sabihin, wala naman pong ibang may supernatural power to restrain or pigilin ang pag-angat ng Antikristo, kundi ang Holy Spirit lang po. And siya yung nandyan. The reason why hindi pa ibinabagsak ng Lord ang galit niya at hindi pa umuusbong ang Antikristo is because nandito pa tayong church at nandito pa ang Holy Spirit.
No? When the church exits through rapture, the Holy Spirit exits also. No? He will be taken out of the way. Hindi po ibig sabihin na tatanggalin siya hindi na siya present sa mundo. Ibig sabihin tatanggalin na yung ministry niya. No? Hindi ibig sabihin na i-exit siya sa mundo, he will just be taken out of the way. Hindi na siya mag-i-intervene, hindi na siya pipigil, hindi niya napipigilan ng kasamaan ang mga kasalanan. No? 'Di ba ang ministry of the Holy Spirit is pagpigil ng kasalanan ng mga anak ng Diyos na mawawala na yung ministry niya na yon, pero He will still be present dito sa earth, no? The Holy Spirit will be taken out of the way nang sa gayon makakausbong itong Antichrist, no? When the church is taken away and the Holy Spirit was taken away, saka siya uusbong. Naunawaan po natin? And verse 8, ang sabi doon, kung maaalis na ang hadlang, malalantad na ang suwail. Pag naalis daw yung what at who na yon, saka siya malalantad. Ngunit pagdating ng Panginoong Jesus, papatayin niya ang suwail, bubugahan niya ito ng hininga niya mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Imagine niyo yung scene na parang Antichrist, 7 years siyang nandyan, pinahirapan niya ang mga tao, tapos gagantuhin lang siya ni Jesus Christ. Sabi niya, hihingahan lang siya, no? Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. That's how powerful Jesus is. Kaya kung natatakot po tayo sa Antikristo, may Jesus Christ po tayo. Kung natatakot po tayo sa tribulation, umasa po tayo sa Panginoong Jesucristo. No? Probably you would think, akala ko ba ayaw ng Diyos na may mapapahama? Kasi kung babasahin po natin yung verses 9 hanggang 12, sabi dito, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri. Lahat ng uri po everything. Na mapanlinlang, lolokohin, gamit ang mga himala at mga kababalaghan. Ibig sabihin may power siya to do miracles, no? Himala at mga kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sa kanila. Dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Verse 12, sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Probably some of us would think, akala ko ba ayaw ng Diyos na may mapahamak? In verse 10, sabi dito, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Ibig sabihin may mapapahamak. So anong reason ba ng pagkapahamak nila? Dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na maaaring makapagligtas sa kanila. Sinabi na din naman po dito. Dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na probably the reason para maligtas kayo, ayaw nyo, o di sige, mapahamak kayo. No? It's not about that God doesn't want them to be saved. Hindi po ibig sabihin na ayaw ng Lord na i-save yung mga tao na yon, but because they refuse to believe the truth. Ayaw nilang maniwala sa katotohanan. Basically, God will just give them what they want. Kaya nga sabi, dahil dito hahayaan ng Diyos na malinlang sila ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Ang sabi ng Lord, ayaw mo sa akin, ayaw mong maniwala sa mga salita ko, ayaw mong makinig sa mga anak ko, ayaw mong maniwala sa katotohanan na ibinibigay ko sa iyo, sige, ito sa iyo. Malinlang ka ng espiritu ng kamalian, maniwala ka sa kasinungalingan at mapahama ka. Binibigay lang po ng Lord kung ano po ang gusto ng mga tao. At the end times. Dito na po ako magtatapos. Bago po ako magtapos, nais ko pong panoorin natin itong video na ito. May tunog po ba ito? Idadub ko na lang po siya. Tumutunog siya somewhere. Sa TV doon sa likod, bata tumutunog. Ayan, sige po. Habang hinihintay po natin, ito pong video na ito ay makikita po natin kung ano mangyayari after rapture. Makikita po natin ano ang mangyayari pagkatapos dagitin ng Diyos ang church.
Sige po, explain ko na lang po. Paulit na lang po nung video mismo. Please. So here, parang maayos naman ang lugar. Maayos naman ang mundo. Yan. One moment, the world was very normal. No? Until one day, million will vanish. Ibig sabihin, maraming tao ang biglang mawawala. Makikita nyo po, biglang nagbabagsakan ng mga damit. Kasi ni-rapture na. No? At marami ang maghahanap. Nasaan na sila? Saan sila napunta? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang mga kaklase ko? Nasaan ang mga katrabaho ko? Ngayon magkakaroon ng chaos. Magkakaroon po ng sobrang gulo. Sobrang gulo ng mundo. As in, gera, magkakaroon ng iba't ibang mga bagay na hindi kaaya-aya po sa ating paningin. Hanggang dumating ang isang political leader na mag-stand in his way at sasabihin niya, there will be peace. Ako ang maghahari sa inyong lahat ngayon at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Wala ng division, wala ng chaos. Magkakaroon tayo ng isang government sa buong mundo nang sa gayon ay magiging united tayong lahat at pupurihin siya ng mga tao. Magiging masaya ang mga tao kasi for a long time there's chaos. Maraming digmaan. Maraming mga bagay na nangyayari. At hirap na ang mga tao hanggang sa dumating siya at magbibigay siya ng kapayapaan. No? Mabubuhay ng masaya ang mga tao. It felt like peace. No? And he calls it progress. No, magiging payapa ang buhay ng mga tao for 3.5 years. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na i-reveal niya yung sarili niya. Yung mga tao, hindi na sila makakabili ng kahit anong pagkain kung hindi sila tatatakan. No? Yung mga tao, hindi na makakapag-purchase ng kahit anong bagay kung hindi magpapatatak. He will demand to be worshipped. No? Na kapag hindi ka nag-worship sa Kanya, papatayin ka niya. Kaya ang mga tao, walang choice. Mag-worship at mag-worship sila. No? Now, may mga Kristiyanong matitira. Most probably. No? Hindi naman sinabi sa Bible na after rapture ay wala ng salvation. No? Hindi po sinabi sa Bible na after rapture ng church, wala na pong maliligtas. So may mga Christians na, kung mapapansin niyo po dyan sa video, tumakbo na sila sa bundok. Nasa bundok na sila nag-worship. Maraming pinapatay ng mga Kristiyano. No? At itong tao na ito, na-realize niya, ang sasabihin niya po dyan, they were taken away because they were ready and I was left behind. Tinangay sila ng Diyos kasi ready sila. Ako hindi. At ang mensahe po ngayon, no? Kapatid, kung ayaw mong magsisi sa huli, it's your time to surrender your life to Jesus. Sa aliw po ng tugtog ng worship team, I would request everyone to just close your eyes. Just please close your eyes. Hindi po ako mag-uumpisa hanggat may nakikita po akong nakamulat na mga mata. Just close your eyes. Hayaan nyo po yung mga katabi nyo. Hayaan mo yung nasa unahan mo, hayaan mo yung nasa likod mo, wag mo silang isipin, wag mo silang pansinin, mag-focus ka sa sarili mo ngayon. Sa sarili mo lang at sa Diyos. Lahat tayong nakakaunawa ngayon, naniniwala akong naiintindihan nyo po ang mga sinasabi ko. No? Pakinggan nyo po ang boses ko at pakinggan nyo ang boses ng Diyos above all. No? Kapatid, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Marahil bukas, marahil sa makalawa, marahil next month, next year, baka matagal pa, o marahil malapit na. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, handa ka na ba? Naibigay mo na ba ang buhay mo kay Kristo? Naipaglingkod mo na ba yung buhay na yan? Nagawa mo na ba yung best mo para sa Diyos? Muli, I would request, pumikit tayong lahat. May nakikita pa po akong nakamulat. Hayaan mo yung katabi mo, hayaan mo yung nasa unahan mo, yung nasa likod mo. Kapatid, huwag kang maging hadlang kung gusto niyang magsuko ng buhay niya sa Diyos. Now, kung ikaw kapatid, wala ka pang personal na relasyon kay Jesus. Marahil matagal ka nang uma-attend ng church, matagal ka ng miyembro ng Cornerstone, matagal ka ng miyembro ng iba't ibang mga church. Marahil 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon ka ng Christian na sinasabi mo, pero alam mo sa sarili mong wala ka pa talagang personal na relasyon sa Diyos. Kasi hanggang ngayon, namumuhay ka pa rin sa kadiliman ng buhay mo.
hindi mo pa rin kayang bitawan ng mga bagay na gusto ng Diyos na bitawan mo. Nanliliit ka kasi iniisip mo, ang tagal mo ng Kristiyano, pero ang buhay mo ay hindi nagiging daan para makilala ng iba si Kristo. Kapatid, hindi nakakahiyang aminin ito sa Diyos. Kung matagal ka ng Christian at alam mong wala ka pang relasyon sa Diyos. Kung matagal ka ng Kristiyano, sinasabi mo at alam mo sa sarili mong wala pa talaga. Hindi ko pa kilala si Jesus. Wala akong personal na relasyon sa Kanya. Ngayon po, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba. Kung ikaw itong taong ito, kapatid, inaanyayahan kitang tumayo. Habang nakapikit ang lahat, kung sa tingin mo kapatid, for a long time, Christian na ako. Sinasabi ko Christian ako, pero alam ko sa sarili kong, wala pa talaga, Lord. Just close your eyes. Hayaan mo ang mga taong tumayo. Hindi mo kailangang silipin, kapatid. Hayaan mo ang bawat isa ay mag-focus sa Diyos. Salamat po. May nakikita po ako nakatayo. Mas nakakahiya kung dadating yung araw na tapos araw ng Diyos, tapos ilan sa atin dito ay maiiwan kasi nahiya kang tumayo, nahiya kang aminin sa Diyos na wala ka pang tunay na relasyon talaga sa Kanya. Kung mayroon po dito na wala pa talagang relasyon, personal na relasyon sa Diyos, na hindi mo pa talaga kilala ang Diyos, na hindi mo pa talaga kilala si Jesus, first time mo probably marinig ang mensahe na ito at hindi mo pa alam ang tunay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kung ikaw ay gusto mong isuko ang buhay mo sa Diyos, tanggapin si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas, tumayo ka kapatid. It is your time to surrender your life to Jesus. Ayaw natin na ilan sa atin ay maiiwan. Ayaw natin na ilan sa atin ay dadagitin ng Diyos tapos tayo maiiwan dito sa lupa. Kapatid, it takes humility. Aminin natin, nakakahiyang tumayo pero para sa Diyos, hindi nakakahiyang gawin ito dahil aaminin natin sa Diyos na wala pa tayong tunay na pagkakakilala sa Kanya. Sa oras na ito, para isuko ang ating buhay sa Diyos. Kapatid, akuin mo ang oras na ito para aminin sa Diyos na kailangan mo ng pagliligtas niya. Ito ang oras para isuko ang buhay natin sa Diyos dahil hindi natin alam kung kailan darating ang araw ng Panginoon. Salamat po sa katapangan na meron po sa inyong puso. Kaya manatili po tayo nakapikit. At kung dumating ang araw na yon, kapatid, kapag dumating na ang araw ng Diyos, wala na tayong choice. Wala na tayong second chance. Itong buhay na ito is our only chance. Sa inyo pong mga nakatayo ngayon, at kahit sa inyo pong mga nakaupo, manatili po tayo nakapikit. Kung nahihiyaman pong tumayo, okay lang po. Sabayan niyo po ako sa isang panalangin. Ito po ay panalangin ng totoong, tunay na pagsuko ng buhay at pagtanggap kay Hesukristo bilang inyong Panginoon, bilang ating tagapagligtas at ating Diyos. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na ibinigay mo sa akin. Kinikilala kita, Panginoong Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas. Naniniwala po ako na ikaw lamang ang may kakayahan na magligtas sa akin mula sa impyerno. Sa oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa kong kasalanan. Sa lahat, Lord, ng inisip ko, sinabi ko, ginawa ko, na hindi naging kalugod-lugod sa'yo. Simula nung ipinanganak ako, hanggang sa oras na nakatayo ako ngayon, linisin mo ako, Panginoong Hesukristo, ng iyong banal na dugo. Lord Jesus Christ, tinatanggap po kita sa aking puso bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isama mo po nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay nang sa gayon, matapos ang buhay ko dito sa lupa, ay makakasama kita sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa akin. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakapikit. O Diyos, na dakila sa lahat, salamat, Panginoon,
sa puso ng bawat isa ngayon na nakita mong matapang na tumayo at aminin sa iyo, Panginoon, na kailangan namin ng pagliligtas mo. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na kami po ay mga hinirang mo, kami ay tinatouch mo, kami ay kinakausap mo sa oras na ito, Panginoon, na ayaw namin na niisa sa kwartong ito, sa oras na ito, at kahit sa mga hindi po naka-attend sa church namin ngayong umaga, Panginoon, na may maiiwan sa Cornerstone Christian Community, ang pananampalataya, O Diyos, ay pagyayabungin mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkatunay na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ang mga minamahal mo, Panginoon, ay makakasama mo sa buhay na walang hanggan. Ikaw rin mismo ang nagbigay po sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon, kapatid, na isinuko mo na ang buhay mo sa Diyos, hindi ibig sabihin nun ay magiging pabor na ang lahat sa'yo. Hindi ibig sabihin nun ay magiging maganda na ang mga bagay na mangyayari sa buhay mo. Katulad ng nangyari sa mga taga-Tesalonica, maraming pag-uusig, maraming paghihirap. Pero sa presensya ng Panginoon, kahit mahirap, may kapayapaan. Sa presensya ng Panginoon, kahit mahirap, may kapag-ibig, may katarungan, may kapahingahan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, aanyayahan ko kayong awitin ang awitin na ito. Let's just say the Lord, sa piling mo. Lagi at lagi, gusto kong lagi akong nasa piling mo. At sa pagtaas ng aking kamay, isusuko ko ang aking buhay sa'yo. Let us sing this song that is very true in our hearts. Naman maging totoo ito sa ating mga puso. That as we raise our hands to the Lord, we surrender our life to Him. Hallelujah. Awitin po natin sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus.